Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber. Magaganap ang mangyari sa natitirang araw November 2024. Yung subscriber cross-watcher at sa mga bagong pasok yan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto makita natin, all the details is nasa baba ng video na to para sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Gemini. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami nyong energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay. Okay, nakikita ko dito na andito ka sa sitwasyon mo na maaari may mga pinag-uusapan ka na ibang tao, no? May mga chismis or meron ka mga pagdadaanan o pinagdadaanan na malilit na problema lang naman, hindi naman ganun kadlaki, no? Maaari mag-iba sa inyo is may mga sitwasyon kayo na restlessness, ganyan, may mga anxiety. Actually, sa iba rin is you are may excitement ako nakikita this week sa'yo, no? Kung titingnan ko ito, meron ka mga gustong puntahan sa buhay mo this time. Pero nagkakaroon siya ng blockage. Or there's an obstacle, no? Baga. Andito yung situation na there's a challenge para ikaw is tumawid sa isang sitwasyon or to look to the future. Sa nakikita ko dito, nagkakaroon ka ng pagkalito o andito yung sitwasyon mo na indecision or may mga situation ako na nakikita na kailangan mong desisyonan. Either you are separate or aalis ka sa isang sitwasyon na medyo hindi nagiging maganda sa iyo, na nai-stuck ka, no? May nakikita akong matigas ang ulo, maaring ikaw or ibang sitwasyon or ibang tao, no? May matigas ang ulo ako nakikita dito. Andito rin yung iba sa inyo is hindi kayo mapakali kasi meron kayong gustong ma-achieve in your life. No, pero because of this challenge is madidelay siya, no? Nagkakaroon siya ng delay. Maaring merong nato-tolerance ka dito sa sitwasyon na to, no? O nalilito ka. Kumbaga, pero kasi the choices is yours eh. Kung halimbawa, you want to jump to your fashion or you want to separate sa isang sitwasyon na alam mo na hindi nagiging good para sa'yo, ganun. No, or isang situation to grow para sa'yo, sa nakita ko dito. Pero yung pag-growth na yon o yung pagbabago ng buhay mo this time is magkakaroon daw ng konting delay, no? Ang sinasabi dito. Maaring nga na hindi ka pa makapag-choice ng iyong tamang landas or nagkakaroon ka ng multiple choices in life. Either sa gitna ka or sa future or 1, 2, 3 ganyan, no? Hindi mo alam kung saang direksyon ka talaga pupunta sa ngayon sa nakita ko dito. Maaring merong mga bagay na challenge ka na pinagdadaanan or pagdadaanan, ganyan. Kasi hindi ka makaano eh. Ibig sabihin, also you have an enemy. Maaring ang enemy mo is sarili mo, no? Or yung enemy mo sa iba sa inyo is yung mga tao na nakapagbibigay sa'yo ng anxiety. Not totally enemy na galit ka or something. A blockage, enemy kasi is also a blockage, no? So nakita ko to, maaring enemy is a blockage na katulad ng mga chismoso, ganyan. O kaya enemy mo is yung pagkakaroon mo ng anxiety o pag-aalala sa ibang mga sitwasyon, ganyan. O kaya yung enemy mo is you are exciting ka sa mga bagay na gusto mong gawin this time. Kumbaga, hindi ka na nag-iisip ng iyo para sa future mo. Kumbaga, iniisip mo man siya, nagkakaroon siya ng delay or pagpapaliban. Kasi nandito si crossroad. Maaari may mga bagay ka na hindi, sa iba sa inyo siguro may mga bagay ka na ginagawa na well, good naman para sa'yo, siguro, good para sa'yo, pero
maaring hindi mo naiisip yung future. Ang iniisip mo lang, well, siguro naiisip mo, pero hindi siya totally ka doon nakafocus. Ganyan. Kumbaga, kasi we have the delay, di ba? Andoon yung sitwasyon na, as long as masaya ka this time, yun lang muna ang nakikita ko sa iyo. No? Sa iba sa inyo, ganon. Kaya magkakaroon na ng delay-delay sa mga gagawin. Kumbaga, yung success mo going to the future is medyo may delay siya, no? Maaring iba sa inyo is ang iniisip nyo lang ngayon is yung excitement mo ngayon, yung kasiyahan mo ngayon, ganyan, yung mga ginagawa mo ngayon, activity, ganon. Kumbaga, nagkakaroon ka ng mga doubt or unclarity, ganyan, o nalilito ka, no? Sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo. Kumbaga, may mga blockage and problem ako nakita sa iba. Tingnan natin ang energy mo this week. Teka lang, katinang mata ko. May kumakadiba ang mata. Anong energy ni Gemini this week? Dali. Energy ni Gemini this week. Vision. Uy. Kitang-kita. Lumabas ah. Okay. Ano ang parating kay Gemini this week? Anong parating? Is the Knight of Pentacles. Ano naman po ang dapat iwasan ni Gemini? Ano ang dapat iwasan ni Gemini? Vision? The World. Tingnan natin. Gemini, bakit 9 of Wands? Fire yan ah. Fire element yan. This is you. Dahil Priestess. Ay, ano pala yung water? Ay, tama ito. Ay, water pala to. We have the water element in Timon. Bakit po? About ano pong ano niya? Anong result nito? Trulalay. Trulalay. may mga lumalabas sa bibig ko. Trulalay. Kanino kara? Na-Japanese ko na kayo. Nyang. Ano pong mangyari? Big. About, Diyos ko, pinuha ko na lahat. Medyo mahirap to. Okay. Ang energy mo this week is dito ka daw sa sitwasyon mo na maiisipin ka. No, may mga iisipin ka, maaari dito sa every night. Iisipin mo daw yung isang tao na hindi ka na pinahalagahan or situation na hindi ka na pinahalagahan. No, sa nakita ko dito. And or hindi ka pinahalagahan or sitwasyon, maaari ito is related sa anak mo ha, ganyan. Maaari related sa anak mo, ganyan. O kaya andito kasi rin yung isang sitwasyon mo na may pagkalito ka. Unahin ko muna ha. Unahin ko yung pinakamadali. Pinakamadali sa akin, sabay ganun, no? Meron ka daw isang sitwasyon na iisipin na medyo nalilito ka. No? Sa nakikita ko dito. O yung iba sa inyo ha, meron kayong ano ha, hindi maganda yung, mag-ipon kayo ng money. Ano kayo, medyo, yung lifestyle nyo, hindi good ha. Sasabihin nyo sa akin, pakala mo ate. Hindi, sinasabi ko lang nasa card. Medyo yung iba sa inyo is hindi daw maganda yung lifestyle. Maaring yung mga ipon nyo, o hindi kayo makaipon, o yung mga ipon nyo is nalalabas, ganyan. Maaring, kayo, more on
yun nga, dumating nga si excitement. Kasi di ba sabi ko sa inyo doon sa unang card natin is parang masaya ka, as long as masaya ka ngayon, gagawin mo, at hindi mo, naiisip mo yung future, pero hindi ka doon nakafocus. Ganun. No? Yun nga, kailangan nyo mag-ipon ngayon ng money, ha? Yan. Ang sinasabi rin dito na, kasi parang nakakita ko sa inyo kung ano yung meron lang kayong ganun. Okay, meron ka daw isipin na medyo malilito ka. No? Kasi andito kasi sitwasyon na maaaring may gusto kang i-text or kausapin or something sorry. Parang ganun. Ako na tao na sitwasyon dito na maaaring palagi mo siyang naiisip or gusto mo siya kausapin. Something ganun. Kausapin, text, either one-on-one sa pakipag-usap or text message, no? Sa nakikita ko dito. Parang nandito ka sitwasyon mo na naghihintay ka ng tamang panahon o tamang oras para kausapin o i-text tong tao na to sa nakita ko dito. Pero tinanong ko kasi sa kanya, maaaring palagi mong naaalala or vice versa tayo maaaring palagi mong naaalala yung o tinitingnan yung kanyang social media, pictures, or yung mga reels niya, ganyan, Facebook, TikTok, YouTube, if ever na meron siya, no? Ako nakatamari palagi mo tinitingnan. Ang tinanong ko kasi kung anong mangyayari if ever na kausapin mo to at mag-text ka, di ba? Ganun. Ang nakita ko sa kanya, ang sabi niya kasi dito, nagkaroon na ng pagbabago sa kanya. Yes, nagkaroon na ng pagbabago sa kanya and andun na yung sitwasyon niya na nagkaroon na ng revert sa kanya. Kumaga, I'm changes, sabi niya gano'n. I'm changes, ayaw na daw niya gusto daw niya kasi is freedom. Kumbaga, gagawin niya yung gusto niyang gawin. Andito siya sa situation niya na gusto niyang they releasing yung limiting. Kasi kung dati kasi parang nagkaroon siya ng limitasyon sa buhay niya. Ngayon, hindi. Ayaw na daw niya ganyan. Gusto daw niya freedom. Gagawin ko yung gusto kong gawin, ganyan. Ayaw niya na makontrol ng isang sitwasyon na para sa kanya is hindi makakagood para in the future niya o kaya sitwasyon na hindi makakagood sa kanya to growth. Ganun nakikita ko. Parang kasi in the past siguro itong sitwasyon na to is puro siya in a toxic place or toxic situation, no? Sa nakita. And then sinasabi niya dito na I want to release ko yung sarili ko dun sa sitwasyon na yun. Kumbaga, mas nagkakaroon siya ngayon ng clear mind kung ano talaga yung gusto niyang gawin sa buhay niya this time. Kumbaga sa kanya is, nagbago na ako, I'm leveling up myself to focus to my trabaho, opportunity, o kaya yung kanyang kaperahan this time. Ganun. O yung meron siya ngayon this time. No, doon na siya nakapokus. Kaya ang energy mo ngayon is pagkalito at kung titext mo or gagawin mo isang bagay. And yung iba naman sa inyo is or vice versa, yung iba naman sa inyo is maaring may mga gagawin daw kayo na isang bagay na hindi good for your lifestyle. Hindi good for your lifestyle. Kasi ang nakikita ko dito is merong pagkikita or ikaw or vice versa. This is a 3 person. 3 to 4? 3 to 4. 3 to 4 person, no? Maaring ito is kasama mo sa trabaho, close relationship. Sa iba close relationship, a family member, ganyan. Merong getting together ng isang close relationship. Maaring magkakaroon kayo ng fun, magkakaroon kayo ng enjoyment, or something happiness, getting together, family unity man yan, reunion man yan, ganyan. Maaring may mga coming home. Ikaw, pupunta ka sa Pilipinas or ano ba to? Galing probinsya o kaya may mga galing sa ibang lugar, ganyan. Sa iba may coming home.
May mga surprise party, something ganun. Event, something ganyan. Ako nakikita. Na, yun, may getting together. May pag-uusap about getting together sa tao. No? Ako nakita dito. Within 4 days, 4 weeks, months, nangyari or mangyayari pa lang. Ako nakita to. Sa iba dito is, maaring you will receive a text message na within 8 days, 8 weeks, months ago, o 8 hours pa lang, or mangyayari pa lang. Sa iba, no? Sa nakita ko dito. Pero ang sinasabi dito, meron ka daw ginagawa na isang bagay na unhealthy lifestyle. Ganon. Maaring hindi ka daw nakakaipon ng pera. Sinasabi dito. Maaring hindi ka nakakaipon ng pera. Maaring ang nakikita ko rin dito is hindi ka nakaka-focus. Hindi man dun sa nakakaipon ng pera. Hindi ka daw nakaka-focus sa tama. Yung iba sa inyo kasi is malilito kayo kasi hindi nyo ma-focus yung sitwasyon na gusto nyo gawin sa buhay mo. Yung mga layunin in life. Ano ba yung layunin mo sa buhay mo? Diba? Yun, hindi ka daw nakaka-focus doon. Kumbaga, nalalack of progress ka, maaring yung iba sa inyo, this week, maaari makaramdam ka ng pagkalito or pagkatamad, ganyan. Iba sa inyo is nalalack of goal ka. Ano ba yung layunin mo? Ano ba yung goal mo? Yan, nawawala yan. Iba dito is nalalack of common sense. Ganyan. Kumbaga, nagiging irresponsible yung iba sa inyo. Imbis na you create yourself and you moving on sa isang sitwasyon, sa iyong layunin sa buhay, diba, to the future, ganyan. Ang layunin ko is mag-ipon ng pera this time para sa future ko. Ang layunin ko is kailangan may positive destination ako this time, pero hindi daw yung nangyayari this time. You need to release, no, yung sitwasyon na yun, para daw makita mo yung future mo. It's time to level up yourself, sinasabi dito. Wag mo daw ipagpaliban yung mga bagay na sabi ko na nga ba, may delay ka eh. Diba nakita na natin una yun? Wag mo daw ipagpaliban yung mga bagay to create yourself in a new you, kumbaga. No? Ang nakikita ko dito. Kailangan mo daw ngayon is mas more kang maging smart, create yourself, positive destination, clear path, continue ka sa direction to find talaga yung goals mo. Kailangan ngayon sa'yo is pagbabago. Yun ang sinasabi dito. Kumukulo yung tiyan ko. Hindi ko alam kung nagugutom ako o ano. Ganon ang sinasabi. Kaya nakikita daw niya dito sa'yo na ang mga ginagawa mo ngayon is parang hindi mo na-achieve yung gusto mo. Hindi mo ma-achieve yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Kaya pala may delay and crossroad. May pagkalito nga. Tingnan natin, bakit the Nine of Pentacles po? Ala, namatay na naman yung iPad ko. Bakit Nine of Pentacles ang parating sa akin? Vision. Kunin mo yung sayo dun The Three of Swords. Oh my God, the Earring Libra. And we have the Earth. Taurus, Virgo, and Capricorn. Tingnan natin. Tingnan mo natin. Bakit po? Knight. Bakit? About what? We have the Earth element in Aries, and we have the Air in Aquarius. Bakit po andyan si ano? The Water. Ikaw to. Eko. Parating sa'yo,
Or vice versa tayo, parating sa'yo. Merong makikipag-usap sa'yo. Hindi ko alam kung siya is hihingi ng tulong sa'yo or vice versa tayo, hihingi ng tulong sa'yo or mangungutang sa'yo. Sabi ganun. Ganun. Teka lang, Parating sa'yo may makipag-usap sa'yo, pero malilito ka daw. Maaring ito is related to pag-alis. Maybe a traveling, malapit man yan o malayo. Ako nakita, pero pagkakagastusan to. Maaring hihiram siya ng pera sa'yo or pagkakagastusan. Kasi nakita ko yung paglabas ng pera. Ganun. Ang nakikita ko rin dito is oo, magkakaroon ka ng decision Magkakaroon ka ng decision dito na pagbibigyan mo itong pag-uusap na to. Kahit may pagkalit to, ikaw or vice versa, may pagkalit to, pero pagbibigyan mo ito, sa nakita ko dito. May mga biglaang decision making ka na gagawin. O may mga biglaang mangyayari sa'yo. This week is may mukhang sana sa'yo ko ba? Parang sa Gemini ko ata na yun, na nabasa na pag may nangutang sa'yo, sabihin mo next question please. Parang meron kang pagkakagastusan. Kasi may paglabas ako ng pera dito Ganun. O kaya naman, sa iba dito is either ikaw or a vice versa is magbibigay. Maaaring ikaw is makareceive ng gift or vice versa siya vice versa. Or ikaw ang magbibigay ng gift o na something sa isang tao. Ako nakikita. May pagbibigay din kasi ako. Either gagastos ka or magbibigay ka ng gift. Parang ganun May marireceive ka or magbibigay ka ng gift. Yun ang nakita ko. Tingnan natin bakit the world po ang dapat iwasan ni Gemini. Bakit the world po ang dapat iwasan ni Gemini? We have the fire in Leo. We have the water in Scorpio. Bakit po? The fire element. Ano yan? Back. For what? Ano pang Okay. Ang iwasan mo daw, Gemini, no? Teka lang, hindi ko makita yung card binabasa ko kasi yung card. Teka lang, hindi ko makita yung pag ganun yung lagay ko, di ba? Nalito si ate. Oh my God. Okay, we have the Magician. We have the air element. We have the fire in Leo. May fire sign tayo Fire in Leo. Basta may fire sign dito. Ayan fire sign, di ba? Ito, fire sign. Leo, Sagittarius, and Aries. Okay.
We have the air, the earth, the fire, and the water. Ganyan. Marami ditong Leo. Maraming Leo and fire. Yan. Aries, Leo, Sagittarius. And also, alam mo naman siguro yung the word, di ba? Leo, Taurus, Virgo, and Aquarius. Okay. And the air. Also, this is you, the air. Di ba? Gemini. Ang dapat mo daw iwasan is yung isang situation na isang situation na kasi sinasabi ito, you need to finish the unfinished business. Yun ang sinasabi. Kailangan mo ngayon ng peace. Kailangan mo ngayon ng masolusyonan yung mga problema mo this time. Huwag kang maguluhan. Ganon. Iwasan mo daw yung sitwasyon na parang nakikipagkumpetensya ka pa, ganyan. Yung iwasan mo. Yung makipagkumpetensya sa isang sitwasyon na nang nakaraan. Ganyan. O sa iba naman sa iba naman sa inyo is sa iyong karelasyon. Sa iba naman sa inyo is sa anak mo. Ganyan. Finish and finish, iwasan mo yung sitwasyon na makapagkumpetensya sa nakaraan. Kailangan mo ngayon na magpakatotoo sa sarili mo. Kailangan mo ngayon na mag-umpisa sa sarili mo. Iwasan mo yung sitwasyon na hindi ka mag-focus sa iyong mga goal right now, no? Huwag kang malungkot, sinasabi dito, huwag kang malungkot. Mas good daw na protektahan mo yung sarili mo, depensahan mo yung sarili mo, manindigan ka, ang sinasabi dito. Hindi mo kailangan na malito sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Kahit saan ka dalhin, kaya mo, Gemini. No? You need to follow your heart. Sinasabi dito. And sinasabi rin dito, yung tao na the past or relationship mo yan, anak mo man yan, kung ano may mga the past na nangyari sa'yo, yung mga memories in the past, halimbawa, mga memories in the past or the past relationship, mga the past na hindi pa nagtatapos this time, is ang sinasabi dito is, huwag kang magpalinglang sa nakaraan. Kasi nililinglang ka lang. Ito yung tao na, ito yung tao daw, o ito yung sitwasyon na hindi dapat pagkatiwalaan. A person who pretend, o nagpipretend lang siya na they care, they love you, or hindi yung sitwasyon na ikaw mismo, ikaw na rin mismo, siguro, nililinglang mo yung sarili mo. Diba? Ganyan. Kasi, kung this is a past person na a very narcissist person. Ito yung tao na isisisi niya sa'yo yung isang sitwasyon na kahit na mismo siya is may kasalanan. Ganun. Tao na hindi marunong tumanggap also na kanyang pagkakamali. Yun daw yun. Kaya you need to finish the unfinished. Kung ano man yun. Keep moving to reach your goal. No, mas maganda na don't chase. Huwag mo i-chase yung nakaraan. Ang i-chase mo ngayon is yung future mo. Yun ang sinasabi sa'yo. Iwasan mo daw yun. Yung nakaraan. Yun ang iwasan mo. So, kaya yung mga tao, ganyan, na nililinglang ka lang at mapagpanggap. O yung sarili mo. Sa'yo, ate, iwasan ko yung sarili ko. Yun na nga mahirap. Huwag mo iwasan yung sarili mo, baka maiwad ka. Gawin mo ng paraan. Basta future. No. Tingnan natin, when it comes to love is sa lahat, ha? Kapatid, anak, sarili, magulang, karelasyon. Kamusta sa love this week? Si Gemini. Kamusta sa love si Gemini?
i-advise nyo kay Gemini? Thank you. The Chariot, oh. Ang ganda naman ang advice ni Universe. San ka? Love you, Universe. Okay. Universe, bakit po ang love niya is the Ace of Pentacles and the Page of Swords? Chariot again, oh. Bakit po? Okay. We have the Earth. Taurus, Virgo, and Capricorn. We have the Gemini ito ah. Gemini, stress ka. O night shift ka lang. We have the water. We have the water and Pisces. The water and Pisces. We have the fire. Leo, Aries, Sagittarius. Also the water and Cancer. And the sword is the air. This is you. And this is you. Okay. Ang energy mo this week when it comes to this love is, ang nakikita ko dito is, or vice versa tayo someone want to talk. Someone want to talk, or maaring may ikaw or vice versa. Kasi ang nakita ko to, may gusto kang kausapin. Or may taong gusto makapag-usap sa'yo. Tao na mahalaga sa'yo. Ako nakikita sa'yo, no? Andito yung pagkakaroon ng need mo sa tao na to. Sa sitwasyon na to, no? Andito yung pagkakaroon ng need. You want to give effort sa sitwasyon na to, or bibigyan mo ng effort itong sitwasyon na to, na maaring kausapin mo siya or ite-text mo siya sa nakikita ko dito. Kaso, ang nakikita ko dito is, iniisip mo kung dapat ba mo siyang i-withdraw na lang or kailangan mo na lang din mag-umpisa ng bagong simula sa sarili mo. Sa nakita ko. Kasi nakita ko dito, this relationship is hindi siya masaya. No? Hindi to masaya. Kasi, ang nakikita ko dito is, medyo nai-stress. May taong nai-stress, ano? Maaring ikaw is nai-stress dito sa taon na to. Maaring palagi mo tinitingnan yung mga memories, picture, Facebook, TikTok, or kung ano mga social media na yan, no? Baka litrato, ganyan. No? Maaring may nagtatanong-tanong ka or nagtatanong-tanong siya or vice versa tayo about sa'yo, ganyan. O ikaw, nagtatanong-tanong ka, ganun, about sa'yo, sa kanya. Nakikita ko dito, medyo nai-stress itong taon nito because of they need niyang kausapin o need niyang makausap or i-text itong tao na to. Pero ang nakita ko dito is yung tao na to, very confident niya sa sarili niya. Handin yung believe niya sa sarili niya. No? Sa nakita ko dito. Tingnan ko bakit ganito inani niya. Bakit? Fire sign to Believe siya sa sarili niya. Itong fire na to. Well, wala naman ako sinasabing zodiac sign, pero nasa sa'yo. Tumaan ito is kasama mo sa trabaho, or dati mo karelasyon, o ano man siya, no? Itong tao na to is very confident this time. Alam niya, kumbaga, alam niya sa sarili niya na, kasi withdraw ka na niya. Yes. Kasi, gusto daw niya ngayon na wag mo siya pakailaman, maaaring ikaw to o vice versa. Gusto niya is, ayaw niya ng problema. Actually, ayaw niya ng problema, ganyan. Gusto niya lang gawin niya yung gusto niyang gawin this time.
Ayaw niya ng struggle in life. Alam mo, nakikita ko dito sa tao na to, ikaw lang yung na-stress eh. Or vice versa. Kasi ang nakita ko dito sa tao na to is nandito na siya sa pagkakaroon ng Parang naghihiganti to. Talaga, bakit? Itong tao na to, dito siya sa sitwasyon na they want to be independent. Tapos nandito siya sa parang hindi siya sa may ginagawa siyang pagpupunla o nag-uumpisa sa buhay niya ngayon. Pero ang nakikita ko sa kanya is, oh my God, talaga. Naghihiganti siya sa'yo. Or vice versa tayo naghihiganti siya sa'yo. Kasi ang nakikita ko dito, yung paghihiganti niya hindi maganda Kasi hindi siya nagiging totoo sa sarili niya. Kasi why? Also, may tao dito na ginagamit lang siya. May tao dito na maaari nag-aaway sila. Maaari itong tao na to is, it's more on disagreement. Ako nakikita sa kanya kasi someone is dishonest and parang kinokorrupt siya. Ginagamit siya. Hindi ko alam kung ikaw, ginagamit ka niya, or may person dito na ginagamit siya. Pero ang nakikita ko dito, pag ganito kasi ako, nakita ko, very confident siya sa ngayon, ayaw niya na, kumbaga, maybe this person is may problema sa ngayon, there's a struggle, problem ako na nakikita na iniisip, sa nakita ko dito, parang hindi siya sa sitwasyon na hindi siya totally, this relationship niya ngayon is hindi stable sa nakita ko dito. Kasi why? Maari itong tao na to is hindi ko alam kung may pera to eh. Parang wala naman eh. Parang lahat ng investment niya sa buhay niya, lahat ng mga naipon niya sa buhay niya is lumabas. Kasi why? This person is nakorrupt siya o niloloko siya ng tao na nakatikit sa kanya sa ngayon, sa nakikita ko sa kanya. Andito yung maaari nag-aaway sila kapag hindi niya na ibibigay yung gusto nito. No? Ang nakita ko. Nagkakaroon ng lack of teamwork, kumbaga. Also, when it comes sa'yo, itong tao na to is nala-lack of teamwork din siya sa'yo. Parang ayaw niya na makapag-cooperate sa'yo this time. Dahil meron din siyang sitwasyon sa ngayon na pinagdadaanan. Yan ang nakikita ko sa kanya. Medyo dumami yung card natin. Ano siya, may nakadigit sa kanya na tao na a gold digger. Pero nagaganti siya sa'yo. Nagkaroon ng maling bunga sa ginawa niya. Bakit po Universe Chariot ang advice niyo? Devil. We have the fire. Bakit po? Thank you po. Bakit po si ano? About what po yan? Thank you. The Queen of Swords. The air. O yan. And we have the earth. We have the fire. We have the Capricorn. And we have the water in Cancer. And we have the sun. The fire again. Okay. Ang advice na sa'yo is you need to move on. Kailangan mo ngayon na mag-give effort, moving forward to the future, give effort. Kumbaga, kailangan mo makontrol ngayon yung sarili mo in a direction sa future. I-release mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na in a toxic place, in a toxic situation, energy, ganyan. Kailangan mo ngayon na lumaya dito. Kailangan mo ngayon na sumaya. Ganyan. And sinasabi dito na mas focus ka daw sa iyong mga layunin sa buhay mo this time. Na future, kumbaga mag-umpisa kang muli. Ikat mo na yung mga dapat ikat sa buhay mo this time. Dito ka daw pumunta sa mga tao na
na nagbibigay sa'yo ng kasiyahan ngayon, na they giving you a love and support, lalo na sa mga tao, no, na kaibigan mo. Halimbawa, there's a 3 person, ako na maaaring kaibigan mo is 3, ganyan. O pangatlo ka, di ba? Doon ka na lang daw mag-focus sa mga tao na nakapagbibigay sa'yo ng halaga, tao na mga sumusuporta sa'yo, o tao na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan and happiness this time. And syempre, isipin mo daw talaga is umalis ka sa isang sitwasyon mo na nakakabad sa'yo. Yan. Halimbawa, basta mag-look ka daw sa future, tumingin ka daw sa future mo, magbigay ka ng layunin mo sa buhay mo. Kumbaga, halimbawa, ano ba yung layunin mo sa buhay mo? Yung makaipon ng pera. Yung makaipon ng pera, makabili ako ng sasakyan, at makabili ako ng bahay. Di ba? E yun na dapat mo gawin. Ano pang layunin mo? Ano yung dapat mo ikat sa buhay mo? Yung may past. Di ba? Yung yung the old version of me. Iwanan ko na yun. Kailangan ko na mag-awakening and beginning. Ano pa yung mga dapat mo iwasan? Yung mga tao na nakapagbibigay sa akin ng toxic. O kaya sa sarili mo. Ano yung pwede mong iwanan at ikat sa sarili mo? Yung palainom ng alak, palagastos, temptation, may addiction, ganyan, yung unhealthy lifestyle yan, alisin mo yon. Isipin mo kung ano yung mga dapat mong i-release o alisin sa buhay mo this time, ganyan, para maging masaya ka, no? Ang nakita ko dito. Para magkaroon ng stability sa'yo this time, para mas more kang pumasok yung success and prosperity sa'yo, no? Ang nakita ko dito. Yun. Arigato namaste.